Isinusulong ngayon sa Kamara na mabigyan ng 12,000 pesos na taunang subsidy ang mga kwalipikadong minimum wage family earners sa bansa. Nakapaloob ito sa House Bill 10648 o ang panukalang Pambansang Agapay sa Pamilya at Maliliit na Negosyo o PAMANA Act. Kaugnay niyan, makakausap natin si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang hapon, Congressman Chua, and welcome back po sa Arangkada Balita. Hi Ninya, magandang hapon at magandang hapon din sa lahat ng inyong mga taga-subaybay, lalong-lalo na mga taga-ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila. Okay, kung ano ba itong PAMANA Act at bakit kailangang i-target ang minimum wage earners specifically at paano natin masisigurong hindi ito mag-overlap sa 4Ps? Yes, unang-una itong PAMANA Act ay isang programa na nais naming isulong dito sa Kamara para makatulong sa mga minimum wage earner. So ang target nito yung mga nagtatrabaho, hindi yung mga walang trabaho. So pagka ikaw ay tumatanggap na ng benepisyo sa gobyerno galing sa 4Ps ay hindi ka na qualified. So dito makakatanggap sila ng taunang 12,000 na tulong galing sa gobyerno. At ang maganda kasi dito, ito ay diretso doon sa digital wallet. Wala na itong dadaanan na kahit na sino mga opisyal ng gobyerno, ng mga opisyal ng barangay, ito ay papasok na doon sa digital wallet kung sino man ang makakatanggap nito. At ito ay hindi lamang tulong sa mga pamilya. Ito ay tulong din na mapapakinabangan, lalong-lalo na yung mga may maliliit na negosyo kagaya ng mga talipapa, mga vendor, mga sari-sari store, mga karinderya. So basta't sila ay mapaparehistro, makakwalify sila dito. Opo. So, maraming minimum wage earners nga ang hirap pa rin sa presyo ng bilihin. Tama po kayo. Sa tingin nyo ba, sapat na ba yung 1,000 monthly subsidy? At paano po ito ibibigay? Buo ba doon sa kanilang digital wallet? Ito naman tulong lamang. Siyempre, kaya nga ang makikinabang dito ay yung mga may minimum wage earners. So parang isipin na lang nila, nagkaroon sila ng 1,000 wage increase, 'di ba? Sa isang buwan or 12,000 sa isang taon. Ang maganda kasi dito, ito ay diretso sa kanilang digital wallet at hindi to gagamitin para cash to cash basis, hindi to convertible sa cash, no? Basta't ito ang magiging sistema dito, pwede nila to, kunyari pupunta sila sa karinderya, pupunta sila sa sari-sari store, yun lamang ang gagamitin nila at mababawas sa kanila. Let's say, pero ang maximum lang na mababawas sa isang araw 200. Ngayon, kung tatanungin mo kung enough, syempre hindi naman enough, no? Pero at least kahit papaano, ito ay pandagdag sa kanilang mga gastusin. Hindi mo pwedeng gastusin ng isang bagsak yung 12,000 or yung 1,000 a month na 1,000 a month ito. 200 a day ang pwede mong maximum na gamitin. Opo. And sabi nyo kanina, ito ay ililink dun sa kanilang digital wallet. Papaano po yun? Paano nila ito gagamitin at anong klaseng digital wallet yan? Well, ang gusto nating mangyari dito, parang yung gobyerno gagawa ng sariling digital wallet. So, kailangan, syempre, malaking bagay dito, kailangan nakarehistro ka sa Philippine ID system. Para nang sa ganun ay mate-trace. Kasi magkakaroon din tayo ng sistema kung saan yung Department of Labor, yung BIR, magkakaroon ng listahan ng mga minimum wage earner. Pero kailangan, ikaw ay uulitin ko, ikaw ay hindi beneficiary ng 4Ps. Opo. Kasi kung kayo ay beneficiary ng 4Ps, disqualified ka na. Oo nga po. Paano yung process po uli para sa mga maliliit na sari-sari store, sabi niyo karinderya, mga vendors, para maging accredited merchant ng PAMANA? So, syempre, magpaparegister ka. So, ito isasapaloob ito sa IRR na gagawin. So, kailangan muna ipasa muna itong bill. Pag naipasa na to, ay magkakaroon ng IRR para sa magiging sistema
So magiging katuwang dito, siyempre yung DOLE, yung DTI, yung LGU, pero ang talagang magiging pangunahing sangay ng gobyerno na hawak dito ay ang DSWD. Okay. At sabi niyo nga po kanina, no, may daily cap na 200 at bawal i-cash out. Paano natin mababantayan na hindi ito magagamit, let's say, sa sugal, alak, o Bawal. iba pang bawal na Bawal. gamit? Bawal lahat yung mga yan. So pagka may penalty clause dito, pagka kayo ay nag-violate, pwede kayo makulong o mabigyan ng penalty. Like for example, yung mga karinderya, yung mga grocery na nagbebenta ng ganito, pagka kayo ay nahuli, magkakaroon kayo ng penalty. Opo. Magkano po ang kinakailangan budget para po dito? At saan po natin kukunin yung budget na yan? Ang pinoproject namin na magagastos dito sa ating national budget ay 64 billion. That is less than 1% ng national budget. So may mga tinetrace kami na mga pupwedeng pagkunan na like for example yung mga kita sa mining pero mga maliliit mga increment, mga sobra-sobra, mga sabat. So mga increment naman ang kukunin natin. Sabi ko nga madali naman ito dahil less than 1% lamang to ng national budget. At I understand na meron tong counterpart sa Senate. Parang doon naman ay parang 1,500 kung hindi ako nagkakamali. In any event, siyempre gusto natin kung mas mataas na matatanggap ng mga kababayan natin, mas maganda. Pero siyempre titingnan din natin, papatawag natin sa committee hearing para nang sa ganun marinig din natin yung mga opinion ng ibang mga stakeholder. So, titingnan din natin kung sakasakali na magkaiba ang version na naipasa ng House at ibang version na naipasa ng Senado, pagdating naman sa BICAM, i-reconcile namin ito. Opo, pag ganyan po, how long will it take bago siya maging batas? Well, depende. Kasi sa House naman mabilis pero hopefully, kung ito ay mabibigyan ng priority ng ating national government, magiging mabilis ito. Sana maisama ito sa mga magiging priority bill. Opo, ayan. Naku, maraming salamat, sir. At next week, impeachment. Balik na naman po tayo sa usapang impeachment. Pero maraming salamat, Manila 3rd District Representative Joel Chua, sa inyong oras. Magandang gabi po. Mabuhay po kayo.